President Bongbong Marcos led the launch of a 50% fare discount for senior citizens and persons with disabilities on MRT-3, LRT-1, and LRT-2. For more details, we have mobile journalist Julie Baiza. Sa mga kababayan natin, sa mga senior citizen at PWD, makakatanggap na sila ng 50% discount sa MRT-3, LRT-1 at LRT-2. Simula yan ngayong araw. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos yung nanguna sa launching o paglulunsad ng 50% discount. Ayon kay PBBM, 13 million senior citizens at 7 million na PWD yung makikinabang dito. Naniniwala yung Pangulo na malaki yung maitutulong niyan sa kanila kasi sila raw yung pinaka-nangangailangan ng tulong ng gobyerno dahil sa maliit na income. Nauna nang binigyan ng 50% discount yung mga estudyante. Angela, Diego, sa mga senior citizens at PWD na gustong mag-avail ng discount, magpakita lang sila ng kanilang ID kapag bibili ng ticket. Pwede rin kumuha ng tinatawag na concessionary tickets na automatic nang naka 50% discount. Magbabayad lang sila ng 30 pesos na fee kasi ilalagay doon yung kanilang pangalan. Bukod dyan sa launching ng discount, sumakay din si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Dalian Train. Yung Dalian Train na yan, 2014 pa natin nabili pero ngayong araw lang napakinabangan. 48 na bagon yung binili ng Pilipinas at 3 bagon yung napaandar na after nga ng ginawang pagre-repair ng DOTR. Diego, Angela. Do you have any data kung everyday ilan ba yung mga sumasakay dyan na PWD at senior citizens so that we know kung magkano or ilan yung talaga matutulungan with this discount? Sabi ng DOTR, maglalabas pa sila ng datos kung ilan or kabuuan ng matutulungan ito na hindi lang senior citizen at PWD, pati na rin yung mga estudyante. Yung ngayon kasi rough estimate lang yung meron sila na 13 million senior citizens, 7 million PWD at 14 million din na estudyante na sumasakay para sa mga metro trains. Pero plano din daw ng DOTR na i-expand sana yan sa ibang lugar. Pero medyo fluid pa sa ngayon yung kanilang plano. Wala pang nailalatag na konkretong plano yung ahensya. Julie, maibalik natin sa yung launching. Sino mga personalities na nakita doon? Bukod kay PBBM, of course, nandyan yung mga DOTR officials, si DOTR Secretary Vince Dizon na nauna na nga nag-explain kung paano yung magiging proseso nito. Kasi naitanong nga namin na every time ba yung senior citizen kailangan nga magpakita ng ID kasi pwede naman na magkaroon ng beep card. So nasabi nga yung concessionary card para sa kanila. Nandoon din yung other DOTR officials, undersecretary na nag-explain naman tungkol naman doon sa Dalian Train. Pero may mga senior citizen group din kanina na nakaabang sa Pangulo. Kaya nga, Julie, kasi minsan obvious ng senior citizen or obvious na naka-wheelchair, minsan naiiwan nila ID. So ano mangyayari, Julie? Papayagan ba silang magkaroon ng discount? Kung let's say, naiwan yung ID pero kitang-kita na yung age nila or if ever, naka-wheelchair or naka-whatever, di ba? Sa ngayon kasi, Diego, talagang requirement yung pagpipresenta ng ID. Pero kung gusto nga ng mga senior citizens at PWD natin na medyo maiwasan yung hassle, maganda na nga yung beep card, yung concessionary card, yung kunin nila kasi lifetime naman na yun at meron na rin pangalan nila. So lalagyan ng load tuwing pupunta sila at naka-automatic 50% discount na raw yun. Okay. Julie, it's good that you mentioned yung Dalian trains because I remember nga nung 2014 naging issue yan na hanggang ngayon hindi pa nga magamit-gamit. But you mentioned 3 na from the 48 trains or bagon or coaches yung nagamit. Are we also seeing more coaches na magagamit in the future? Angela, 48 yung bagon na binili natin mula China. 3 na nga yung umaandar after ng ginawang repair. And meron pang 45 na kasalukuyang tinetest. Yung 6 dyan, nire-repair na daw. Yung iba tinetest pa kung ano pa yung mga kukulangan o pangangailangan. Kasi compatibility yung naging issue. Although hindi naman nga nilinaw ng DOTR. Ano mismo yung naging problema. Ang sabi lang nila, medyo problems with compatibility. Pero kanina si Pangulong Bongbong Marcos, pinasok niya mismo yung Dalian Train kasi siya nga rin nagulat na from 2014, ngayon lang, unang beses napaandar yung trend na yan. Okay, so saktong-sakto kasi this week ang celebration ng national, tawag din yung sa Disability Affairs, 'di ba? That's why it's very timely yung kanilang launch dyan. Anyway,
from what station to what station sumakay si Pangulong Bongbong Marcos with the First Lady para subukan muli ang MRT kanina? Actually, Angela, pinasok lang niya yung nakahinto pa yung tren, yung Dalian train doon sa Santolan Annapolis Station. Hindi rin kasama si First Lady. I think ito LRT. ay file video yung LRT, nakikita oo. ninyo. From yung other program, yung 1+3 promo naman yan, nung mga nagdaang linggo. Alright. Alright, thank you for that, mobile journalist Julie Paisa. So, sakto nga, National Disability Rights Week. Yes. so, Saka yung naging issue dyan sa Dalian is yung compatibility niya with Ng the tracks. Kaya hindi tinuloy yon kasi at that time, in order to use the Dalian trains na supposedly mas efficient sana, ang problema, you have to retrofit the entire LRT system with the right tracks. So, mapapadoble ang gasto. So, ang nangyari, parang grinound nila. Natambak siya for a while. Grinound nila yung Dalian trains. Pero what they were doing was little by little, parang iniiba nila yung tracks. Kasi if you're going to do this nga, yung magdadagdag ka ng discounts para sa iba pang pwedeng sumakay, talagang dadagsa yung maaring sumakay sa LRT, MRT, kukulangin ka ng bagon. So, mabuti talaga dagdagan pa. At saka yung Dalian trains kasi medyo at that time, modern. But Ewan ko lang ngayon, that was 2014. well, nagulat daw si PBBM. So, Under the Pinoy administration. Pinoy yan eh. administration.